Magandang araw, Sir Carl. Itago niyo po ako sa pangalang Ramil. Ang kwentong ito ay tungkol sa amin na utusan ng mayor ng aming lugar. Kapalit ng pagbayag niya sa amin sa pagtira sa isa sa lugar na sakop niya. Taga-Talisay ako at masasabi kong ang mayor ng Kalatagan ang nagsisilbing amo namin. Kami ang kanyang mga tauhan na nagtatago sa dilim, ang mga tagalinis ng kanyang kalat. Kung sino man ang kinaiinisan o nagiging karibal niya sa trabaho, ay kami ang bahala. Hindi na rin namin makikita ang mga katawan ng mga taong iyon. Ibinabalato na sa amin ni Mayor ang mga iyon bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa amin bilang kanyang mga utusan. Para bang 50-50 na hatian ang kalinisan at kapayapaan ng kanyang nasasakupan kapalit ng aming kabuhayan at katapatan. Bilang mga tagapaglingkod nito na kumikilos lang sa dilim at nagsisilbing mga anino, alam namin na bawat galaw namin ay may kabayaran. Ang buhay namin ay nakasalalay sa bawat utos ng aming amo. Sa bawat madilim na gabi, kami ang kanyang mga anino, mga walang muka na handang gawin ang lahat para dito. Kahit ganoon, ang relasyon namin kay Mayor ay hindi lamang dahil sa takot o kapangyarihan. Ang samahan kasi namin ay mayroong kakaibang pagkilala at respeto sa isa't isa. Kahit na ang ginagawa namin ay labag sa batas at moralidad, para sa kanya, kami ay hindi lamang mga tauhan. Kami ay pamilya na rin sa kanyang paningin, mga kakampi niya, at ganoon din namin siya tinitignan. Ito lang ang taong tumanggap sa amin ng buo. Kakarating ko lang sa pagpupulong, ngunit mainit na agad ang usapan. Sa umpisa pa lang ay ramdam ko na ang tensyon sa paligid. Pag-upo ko sa sulok, bigla na lamang nagsalita si Mayor. Ano na naman ito, Tasyo? Usap-usapan sa kabilang lugar ang pangbibiktima nyo. Pasalamat ka at madali ko lang napatigil ang chismis. Maski ang nakakita sa inyo ay tinulungan ko at pinayuhan na huwag ipagkalat ang balita na nakakita siya ng aswang. Sabi ni Mayor, halatang inis na inis. Nang banggitin niya ang salitang aswang, napatingin ang lahat sa akin. Alam kong isang pagkakamali lang ay pwede kaming mabuko. Marami pang binanggit si Mayor na bagay-bagay, ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang paglalapag niya sa lamesa ng isang larawan. Larawan ito ng isang lalaki na kasing edad niya at agad ko siyang nakilala. Isa ito sa mga sabi-sabing tatakbo na mayor sa susunod na halalan. Alam niyo na ang gagawin niyo sa kanya. Patuloy ni Mayor. At bonus na sa inyo ang mga bodyguard niya. Gusto ko ng malinis. Nagkakaliwanagan ba tayo? Tumingin ako sa mga kasamahan ko. Kita ko rin sa mga mukha nila ang pagkagulat. Ngunit mabilis silang napalitan ng determinasyon. Alam namin ang ibig sabihin ng malinis. Walang matitira, walang ebidensya. Matapos magsalita, naglapag lang si Mayor ng folder sa lamesa. Naglalaman ito ng mga papel at malamang mga detalye tungkol sa target namin. Hindi lang iyon, meron din tong laman na pera. Paniguradong gagamitin namin ito pambili ng pagkain o anumang kailangan namin sa misyon. Alam ni Mayor na kahit aswang kami, ay paminsan-minsan ay kumakain pa rin kami ng karne ng hayop. Pero syempre, iba pa rin talaga ang sarap ng laman ng tao at walang duda roon. Tumayo si Mayor at umalis na ng silid. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, humarap siya sa amin muli at nagsalita ng malakas. Gusto ko ng walang sablay. Alam niyo na yan. Habang lumalayo ang yabag ni Mayor, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Isa-isa naming binuksan ang folder at tinignan ang mga detalye. Nakita ko ang pangalan ng target namin, Christian Makapinpin, 47 years old. Basa ko pa rito,
Pinasadahan ko din ng tingin ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Mga kilos, lugar na madalas niyang puntahan, pati na rin ang mga personal niyang schedule. Matapos naming masuri ang mga dokumento, nagdesisyon kaming magpulong muli upang planuhin ang mga susunod na hakbang. Kailangang maging maingat na iestiman namin ang bawat galaw, lalo na at isang kilalang tao si Christian Makapinpin. Una, kailangan nating alamin ang eksaktong ruta niya araw-araw. Sabi ni Rogelio, isa sa mga pinakabeterano sa amin. Dito sa mga dokumento, makikita ang mga oras ng pag-alis at pagdating niya sa opisina. Pati na rin ang mga lugar na madalas niyang pinupuntahan. Kailangan nating bantayan siya ng ilang araw para makumpirma ito. Sumang-ayon kami sa plano ni Rogelio. Magiging mahirap, ngunit hindi imposible. Alam naming hindi pwede ang basta-basta, lalo na at mataas ang seguridad ni Christian. Ang mga bodyguard niya ay hindi rin basta-basta. Sanay na silang makaramdam ng peligro. Ako at si Berto ang mag-oobserba sa kanya. Sabi ko, Kailangan nating malaman kung mayroon pang ibang taong kasama niya na hindi nakalista dito. Dapat din nating malaman kung gaano kahigpit ang seguridad sa bahay niya. sa mga sumunod na araw, naging abala kami sa pagmamanman kay Christian. Gumamit kami ng mga iba't ibang paraan para hindi kami mahalata. Sinundan namin siya sa opisina, sa mga meeting niya, at pati na rin sa mga simpleng lakad niya sa mall. Unti-unti, nakikilala na namin ang kanyang mga routine at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Isang gabi, matapos ang ilang araw ng pagmamanman, muli kaming nagtipon. Handa na ba kayo? Tanong ni Rogelio. Nakita na natin lahat ng kailangan nating malaman. Dapat ngayon natin ito isagawa habang hindi pa alerto ang kampo niya. Tumango ako. Kailangan nating isagawa ito ng maayos. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkulin. Ako at si Berto ang bahala sa pagguha kay Christian. Si Rogelio at Pedro mag-aasikaso sa mga bodyguard. Kailangan nating siguraduhin na walang makakaligtas. Nagsimulang maghanda ang lahat. Kumuha kami ng mga kagamitan, mga armas, posas, at mga kagamitan para sa mas mabilis na pagtakas. Dumating ang gabi ng operasyon. Tahimik kaming nagtipon sa isang madilim na bahagi ng kalye malapit sa bahay ni Christian. Bawat isa sa amin ay nakapwesto na, handang-handa sa pag-atake. Nang lumabas si Christian mula sa kanyang bahay, kasama ang 3 bodyguard, nagbigay niyang hudyat si Rogelio. Agad naming isinagawa ang plano. Sina Rogelio at Pedro ay mabilis na sumugod sa mga bodyguard, gamit ang mga silencer pistols para hindi makagawa ng ingay. Ang mga katawan nila ay dadalhin namin sa aming taguan upang doon katayin para sa pagkain. Sa parehong pagkakataon, ako at si Berto ay mabilis na lumapit kay Christian. Tinutukan siya ng baril at nilagyan ng posas. Wala ka nang magagawa, Christian. Sumama ka na lang ng tahimik. Sabi ko sa kanya habang nagmamadali kaming dalhin siya sa van na nakaparada sa di kalayuan. Habang papalayo kami, ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Kailangan pa naming siguraduhin na walang makakakita sa amin at makakakilala kay Christian. Habang papalayo kami sa bahay ni Christian, ramdam ko ang tensyon sa loob ng van. Walang nagsasalita, ngunit alam kong lahat kami ay nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi kami pwedeng magkamali. Kailangan naming itago si Christian sa isang ligtas na lugar kung saan hindi siya agad-agad matutuntun. Nakarating kami sa isang lumang bodega sa labas ng bayan. Dito namin siya ikukulong habang hinihintay ang susunod na utos ni Mayor. Matapos naming tiyaking ligtas ang paligid,
Binaba namin si Christian mula sa van at dinala sa loob ng bodega. Upo ka dyan. Utos ni Rogelio habang itinutulak ni Christian papunta sa isang upuan. Hindi ka makakatakas, kaya mas mabuti pang makipagtulungan ka na lang. Tahimik lang si Christian, ngunit kita sa mga mata niya na hindi siya natatakot. May kung anong kakaibang tapang sa kanyang mata na parang alam niyang hindi siya basta-bastang mapapahamak. Habang nagbabantay kami, napansin ko ang ilang kakaibang kilos ni Christian. Hindi siya tulad ng ibang mga biktima na takot at namumutla. Tila ba sanay siya sa ganitong sitwasyon na parang alam niya kung paano makakaalpas. Bakit hindi ka natatakot? Tanong ko sa kanya. Pinipilit kong basahin ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng kakaiba. Isang ngiti na nakakapangilabot. Hindi niyo ba alam? Sagot niya. Hindi niyo ba nararamdaman? Nagkatinginan kami ni Rogelio. May kung anong kakaibang pakiramdam sa hangin. Isang malamig na panginig na tila ba galing sa loob. Mabilis kami nagkumpirma sa isa't isa at lumapit kay Christian. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rogelio na ngayon ay halatang kinakabahan na rin. Ngumiti si Christian na mas malawak ngayon. Isa akong aswang, katulad niyo. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko akalain na ang target namin ay katulad pala namin. Biglang nag-iba ang lahat ng plano sa utak ko. Paano namin siya papatayin ngayon? Totoo ba yan? Tanong ni Berto, halatang hindi makapaniwala. Oo. Sagot ni Christian. At alam ko kung bakit niyo ako kinidnap. Pero may sasabihin ako sa inyo. Isang bagay na magpapabago ng lahat ng plano niyo. Tahimik kaming nakikinig habang nagsimulang magkwento si Christian. Inilahad niya ang kanyang pinagmulan. Na tulad namin ay bahagi rin siya ng isang sinaunang lahi ng mga aswang. Ikinuwento niya kung paano siya pumasok sa politika upang protektahan ang kanilang uri mula sa mga taong nagtatangkang puksain kami. Nalaman din namin na marami siyang alam tungkol sa mga kalaban namin at mga plano nila laban sa amin. Narinig ko nang tungkol sa inyo. Patuloy ni Christian. At alam ko na kailangan nyo ng kaalyado. Kung tutulungan nyo ako, mas mapapalakas natin ang ating puwersa at mas mapapadali ang ating mga layunin. Nag-isip kami ng mabuti. Ang mga revelasyon ni Christian ay nagbigay ng bagong perspektibo sa aming misyon. Hindi na lamang ito isang simpleng pagpatay sa isang kalaban sa politika. Ngayon, kailangan naming isaalang-alang ang mas malaking larawan, ang kaligtasan ng aming lahi. Nagpasya kaming ipagpatuloy ang komunikasyon kay Mayor, ngunit hindi namin babanggitin ang nalaman namin tungkol kay Christian. Kailangang pag-isipan pa namin kung paano ba namin magagamit ang bagong impormasyon na ito sa aming kapapakinabangan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti naming napagtanto na nagbago na ang laro. At sa bagong larong ito, kailangan naming maging mas matalino at mas maingat. Habang nakakulong si Christian sa loob ng bodega, patuloy kaming nagbabantay at nag-iisip kung ano ang susunod naming hakbang. Ang pag-amin ni Christian na isa rin siyang aswang ay nagdulot ng kalituhan sa aming grupo. Ngunit bago pa namin tuluyang mapag-isipan ang aming gagawin, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang gabi, habang tahimik kaming nag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang, biglang may dumating na mga lalaki sa aming bodega. Halata sa kanilang tindig at kilos na hindi sila basta-basta. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid nila at kung tama ako, ay mga aswang din sila.
Alam naming nandito si Christian. Sabi ng isa sa kanila. Matigas ang boses at puno ng otoridad. Ibalik niyo sa amin at hindi kayo masasaktan. Kung hindi, magdurusa kayo. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko. Nag-aalangan. Alam naming hindi basta-basta ang mga kalaban na ito. Ngunit hindi rin kami papayag na madiktahan ng sinuman. Lalo na at nasa kalagitnaan kami ng isang mahalagang misyon. Hindi niyo siya makukuha. Sagot ni Rogelio. Puno ng katigasan ang boses niya. Mas mabuting umalis na kayo habang may pagkakataon pa kayo. Bigla kaming nagpalitan ng malalakas na ungol. Tanda ng pagsisimula ng laban. Ang ingay na nagmumula sa aming mga lalamunan. Sabay-sabay kaming sumugod sa bawat isa. Nagkakasuntukan kami. Ang bawat isa ay nagbabanggaan. Bawat suntok ay puno ng galit at lakas. Ang harap ng bodega ay naging isang entablado ng madugong bakbakan. Aswang laban sa aswang. Hindi magkamayaw ang mga kalaban. Ang bawat aswang na narito ng gabing iyon ay may sariling estilo ng pagkikipaglaban. Ngunit iisa ang intensyon at yun ay ang pumatay. Ngunit ganoon din kami. Handang ipaglaban ang buhay namin. Habang nagpapatuloy ang laban, unti-unti kaming nauubusan ng lakas. Walang gustong sumuko. Bawat isa ay nagbibigay ng lahat ng kanyang makakaya. Isang suntok dito, isang sipa doon. Samahan pa ng kalmot ng mga aswang na may mahabang kuko. Walang gustong magpatalo. Ang dugo ay nagkalat sa sahig ng bodega. Tanda ng matinding labanan. Biglang narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa likuran. Tama na! Sigaw ni Christian. Lumabas mula sa kanyang kulungan. Agad kaming natigilan. Ang kanyang boses ay may kakaibang otoridad na tila ba hindi namin kayang baliwalain. Hindi ito ang tamang paraan. Sabi niya, nakatidig sa aming lahat. May mas mahalaga tayong layunin kesa dito. Hindi dapat natin kalimutan ang ating ipinaglalaban. Tumigil ang mga kalaban sa kanilang pag-atake. Nakinig sila kay Christian. Tila ba kilala at nirerespeto nila siya. Nakita ko ang pagtitiwala sa kanilang mga mata na parang kaya niyang pamunuan ang kahit sinong aswang. Lahat tayo ay magkakakampi dito. Patuloy ni Christian. Kailangan natin magkaisa kung gusto nating magtagumpay. Ang mundo ng mga tao ay nagbabanta sa atin at tanging pagkakaisa ang makakaligtas sa atin. Tumingin ako sa mga kasamahan ko. Nakikita ko rin sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan. Ngunit alam naming tama si Christian. Mas malaking laban ang hinaharap namin kesa sa personal na mga alitan. Dahan-dahan, ibinaba namin ang aming mga kamao. Huminga ng malalim at tinanggap ang bagong responsibilidad. Pinulong kami ni Christian at sinabi sa amin ang katotohanang hindi namin alam. Habang lumilipas ang mga araw, naging malinaw sa amin ang aming bagong plano tungkol kay Mayor, ang aming dating pinuno. Oo, bumaliktad kami. Pero masisisi niyo ba kami sa aming pasya? Isa lang kaming aswang na naghahangad na magkaroon din ng karapatan at kapayapaan dito sa mundo. Isang gabi, habang kami ay nagpupulong sa bodega, dumating si Christian na may dalang balita. May impormasyon ako tungkol kay Mayor. Sabi niya, seryoso ang tono ng kanyang boses. Alam ko ang mga galaw niya at ang kanyang kahinaan. Ngayon na ang tamang panahon upang kumilos. Nagkatinginan kaming lahat. Ramdam ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aming balikat. Ito na ang pagkakataong hinihintay namin. Alam niyo na ang gagawin niyo
Sabi naman ni Rogelio, ang aming lider sa operasyong ito. Kailangan nating maging mabilis at maingat. Wala dapat magkamali. Bawat isa sa amin ay inatasan ng kani-kaniyang tungkulin. Ako, si Berto, Rogelio at Pedro ang mga pangunahing sasabak sa misyon. Kasama namin si Christian at ang kanyang mga kasamahan bilang mga tagapagbigay ng impormasyon at suporta. Sa gabing iyon nagsimula ang misyon. Nakahanda ang lahat, mga armas, mga plano, at ang aming determinasyon na tapusin ang aming masisimulan. Dumating kami sa bahay ni Mayor ng tahimik at maingat. Nalaman namin mula kay Christian ang oras ng pag-uwi ni Mayor, pati na rin ang mga oras na pinakamahina ang seguridad ng bahay niya. Buti na nga lang din at nag-out of town ang pamilya niya. Kung hindi, ay madadamay sila. Naghiwa-hiwalay kami para sa iba't ibang pwestong pag-ambush. Naghintay kami sa dilim, nagmamatsyag sa bawat galaw sa paligid. Hindi nagtagal, nakita namin ang isang itim na sasakyan na papalapit sa bahay. Alam naming iyon si Mayor. Nang bumaba si Mayor mula sa sasakyan, sabay-sabay kaming sumugod. Si Rogelio at Pedro ang unang umatake. Hinawakan nila ang mga bodyguard ni Mayor at agad na pinatahimik gamit ang maras na pagpilipit sa kanilang leeg hanggang mabali. Samantalang ako at si Berto naman ay mabilis na lumapit kay Mayor. Tinutukan siya ng baril at inilabas mula sa sasakyan. Wala kang magagawa, Mayor. Sabi ko habang iniipit siya sa gilid ng sasakyan. Tapos na ang panahon mo. Ngunit bago pa namin siya tuluyang mapasa kamay, biglang dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki, mga tauhan ni Mayor. Nagsimula ang putukan at nagkaroon ng matinding bakbakan. Ang mga bala ay nagliliparan. Mag-ingat kayo! Sigaw ni Christian habang pinipilit niyang protektahan kami gamit ang kanyang mga tutunang kakayahan bilang isang aswang. Nagpatuloy ang laban. Ang mga tauhan ni Mayor ay mas maraming bilang at mas handa kesa sa inaasahan namin. Ngunit hindi kami sumusuko. Alam namin ang kapalaran ng aming lahi ay nakasalalay sa gabing ito. Habang nasa gitna ng laban, nakita kong nahulog si Rogelio. Tinamaan ng bala sa kanyang balikat. Rogelio! Sigaw ko. Pilit na lumalapit sa kanya upang tulungan siya. Ngunit bago pa ako makalapit, biglang lumabas si Mayor mula sa likod ng isang pader. Hawak ang isang malaking baril. Mga taksil! Akala niyo ba ay matatalo niyo ako? Sabi niya, puno ng puot sa kanyang boses. Ngunit bago pa siya makabaril, biglang lumundag si Christian mula sa dilim. Sumugod kay Mayor at itinumba siya. Nagulat si Mayor. Hindi inaasahan ang mabilis na pag-atake ni Christian at ang ilang ulit nitong pagkalmot sa dibdib nito. Sa isang iglap, si Mayor ay nasa lupa na. Wala nang kalaban-laban. Nagawa natin, sabi ni Christian. Habol ang kanyang hininga. Ngayon, kailangan nating tapusin ito. Pinagtulungan naming itago sa loob ng sasakyan ang mga katawan nila upang gawing stock ng karne. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa aming bagong taguan, kahit papaano, masaya na kami. Dahil kahit papaano, ay may bagong mamumuno na mas nag-aalala sa kanyang lahi. Simula noon ay mas umayos na ang trato sa amin at nagkaroon na kami ng lugar na matatawag mo na lugar ng mga aswang, na kung saan inaanyayahan namin ang aming kauri na tinaboy sa ibang bayan. Wakas.